Good afternoon. Huwag akong batiin mo. Sambit ko at napatingin kay Adriel sa tabi ko na nakasunod. Siya magbabayad kaya siya ang batiin mo. Napailing si Adriel sa akin at naglakad na ulit kami papunta sa lamesang pang-apatan. Naupo kaming dalawa ni Adriel na magkaharap at si Shotty naman ay inuupo ko sa tabi ko. Upo ka lang dyan, Shotty ha. Bawal makulit. Sambit ko at maintindihin naman ang asong ito dahil naupo nga lang siya. Mas masunurin talaga ang mga aso kasi kahit ako alam ko sa sarili ko na hindi ako masunurin. Ano pong flavor ng chicken nyo? Napatingin ako sa babae nagsalita at siya rin yung bumati sa amin. Mukhang hindi lang yung aso ko ang masunurin dahil mukhang pati si ate girl. Kay Adrian lang talaga siya nagtanong. Sumagot sa Adriel habang ako ay nanatiling tahimik at pinanood ang bawat pagbukas ng bibig ni Adriel. Yan lang naman. Saad ni Adriel matapos niyang sabihin ang order namin. Agad akong napaliko ng tingin na mapagtanto ko na mukha akong tanga kanina. Titig na titig pala ako sa kanya kanina. Okay po. Pawait lang po. Masayang saad ni ate at umalis na. Sunundan ko ng tingin sa ate hanggang sa pumasok ito sa cashier kung saan kami sa tingin ko magbabayad mamaya at sa likod noon ay ang lutuan nila. Bakit mo tinitingnan yung babae? Nagaw ni Adriel ang mga mata ko kaya nasa kanya na ito ngayon. Bakit nga ba bigla ko nalang tinitigan ng babaeng iyon? Masama ba? Tumaas ang kilay ko sa kanya. Makukulong na ba agad ako dahil lang sa tinitigan ko yung babae? Ang sama naman kasi ng tingin mo sa babae. Natatawang saad ni Adriel sa akin. Napaiwas ako ng tingin sa kanya at napahawak sa ibabaw ng hita ko. Hindi ko na malaya na masama na pala ang tingin ko kanina. Hindi ko man lang napansin. Nainis ko ba sa babaeng yun? Tanong ni Adriel sa akin. Wala namang ginagawang kung ano sa akin ang babaeng iyon pero bakit nga ba ako nakakaramdam ng inis sa kanya? Hindi. Bakit naman ako mainis sa kanya? Tanong ko nang hindi makatingin sa kanya ng diretso. Paano ako makakatingin sa mga mata niya kung may naiisip na akong dahilan ngayon kung bakit nga ba masama ang tingin ko? Naiinis nga ba talaga ako dahil grabe makatingin ang babaeng yun kay Adriel? Pero bakit? Sigurado ka? Parang gusto mo na naman nga na manapak eh. Malakas kong hinampas ang ibabang lamesa at sinamaan ko siya ng tingin. Hindi nga! Inis na sigaw ko sa kanya at napairap. Tumingin na lang ako kay Shotty na parang walang nangyari. Huminga ako ng napakalalim sa sobrang inis ko. Hanggat maaari ayokong panaigin ang inis ko. Ayoko mapalibutan ng inis ang paligid ko o kung may inis man ako gusto ko may kasama ako at hindi lang ako mag-isa. Ito na po ang ala chicken nyo. Napataas ang tingin ko sa babae may dalawang tulak-tulak kung nasaan ang mga order namin ni Adriel. Iniiwas ko ang sarili ko na titigan sa ate dahil baka mami masama na naman ang titig ko. Masyado pa naman napapansin ni Adriel lahat ng kilos ko kahit na maliit pa ito. Pwede ba mag-request? Saad ni Adriel sa waitress. Sinamahan ko ng tingin sa Adriel dahil todo-todo pa siyang makangiti. Ano po yun, Chief? Tanong ni ate girl. Nainis ako kapag may ibang tumatawag sa kanya ng Chief. Pakiramdam ko ang pangit pakinggan. Bakit kasi naka-uniforme pang pangpulis si Adriel? Tatanong ko lang sana kung maganda ba yung kasama ko. Nagsalubong agad ang kilay ko at parang gusto ko na lang pagdikitin ngayon ang kilay ko dahil kay Adriel. Ano na naman ba ang eksena niya? Umayos ako ng upo at napatingin sa waitress na nakatingin na rin sa akin ngayon. Maganda po si ma'am at bagay sa kanya ang pagkakapi ng syuk-syuk sa buhok niya. Hindi siya naging bruha sa ipit niya. Bagay din sa kanya maikling short dahil nakikita makinis niyang hita at kahit plain t-shirt lang ang suot niya, kitang-kita pa rin ang kurba niya dahil sa pagkakahapit nito sa bawang niya. Napataas ang kilay ko at napasipsip sa milk tea na nasa harapan ko na ngayon. Mapapasipsip na lang talaga akong bigla dahil sa sipsip na nasa paligid ko. Ang galing mong kumilatis. Puri ni Adriel sa babae. Pero naiinis ako kapag nakashort siya. Ayoko nakikita ng ibang tao sa tabi-tabi ang hita niya na alam ko naman na sobrang kinis. Pero wala akong karapatan na pagbawalan siya. Ayoko yung kontrolin ang buhay niya dahil natatakot ako na baka mas lalo niya lang akong kaayuhan. Anyway, salamat. Napataas ang ulo ko kay Adriel at nagtagpo agad ang mga mata namin. Kaming dalawa na lang ngayon at wala na ulit ang waitress. Nawala agad ang inis ko na parang walang nangyari. Hindi ko akalain na magkakaroon siya ng talent sa pagiging magaling na subipsip. Dahil sa mga sinabi niya, nawala ang inis ko. Kumain ka na. Nakangiting saad niya. Akin na si Shotty at ako na bahala sa kanya. Ako naman magpapakain sa anak natin. Inirapan ko siya dahil ito na naman siya. Kawawala lang ng inis ko tapos heto na naman agad siya. Kinuha ko na lang si Shotty na nakaupo sa tabi ko at inabot sa kanya.
Bigla ko namang naalala ang tungkol sa penthouse niya na palagi kong nakakalimutang tanungin. Paano naman kaya ako magtatanong nang hindi nahalata na interesado ako? Bahala na. Saan nga pala kayo tumutuloy ni Shotty ngayon kung ginagawa ang penthouse mo? Tanong ko kay Adriel. Naalala ko lang ang pinag-usapan nila ni Francis. Sa tingin ko kasi parang konektado ako sa dahilan kung bakit niya pinaparenovate ang bahay niya. May pakiramdam lang ako pero hindi ko alam kung ano ba iyon. Sana lang ay hindi ako mali. Bakit mo tinatanong? Nag-aalala ka ba sa akin? Kay Shotty. Kay Shotty lang ako nag-aalala dahil baka hindi siya komportable sa tinutuluyan niyo ngayon. Sambit ko sa kanya. Huwag kang umasa na ikaw ang aalalahanin ko. Wala naman kasi akong paka sa'yo kahit saan ka pa tumuloy. Akala yata niya porket gusto niya ako, magugustuhan ko na rin siya. Gwapo siya, mayaman siya at mukhang may ugaling maayos pero hindi. Hindi pwede. Saan nga kayo tumutuloy ngayon? Normal lang naman siguro na malaman ko dahil alaga ko naman sa Shotty. Saad ko at kumuha ng tinidor. Hinalo ko ang carbonara sa harapan ko pero na magsimula siyang magsalita, napaangat muli ang ulo ko sa kanya. Sa bahay ko muna sa Quezon City. Medyo malayo lang ang biyahe kumpara sa penthouse, pero ayos lang naman. Anya na parang may gustong iparating. Huwag niyo sabihin sa akin na gusto niyo tumira sa bahay namin na napakaliit. Bakit kasi pinaayos mo pa ang penthouse mo na wala namang sira? Tanong ko sa kanya. Nakapagtanong na rin ako nang hindi niya nahahalata na may paki ako sa kanya. Interesado ka nang malaman ang buhay ko? Masayang saad niya. Tinatanong mo na ako kaya sa tingin ko, asa? Madiing saad ko sa kanya at binitawan ang tinidor ko matapos kong haluin ang pagkain ko. Asang-asa ka rin, no? Hindi ko naman siya pinapaasa. Hindi ako gumagawa ng bagay na alam kong ibang iisipin niya at baka may meaning sa kanya pero siya pala itong asang-asa kahit wala naman akong ginagawa para umasa siya. Ngayon ka lang kasi nagtanong, di sagutin mo na lang ang tanong ko, Chief Adriel Valdez. Madiing saad ko. Mahaba ba ang sagot sa tanong ko? Mahirap ba ang tanong ko para hindi niya masagot agad? Baka kiligin ka, Cindy. Napairap ako sa kanya, tinaas ko ang dalawang braso ko sa harap ng dibdib ko. Kaya ako pinapaayos ang bahay ko ngayon dahil gusto kong alisin lahat ng kulay pula. Mukhang walang kwenta at nagsayang lang ako ng oras sa pagtatanong sa kanya. Sa tingin ko gusto niya lang talagang magsayang ng pera kaya niya gustong alisin ang pula. Gusto yata niya ng new style. Okay. Saan ko na lang at kinuhang muli ang tinidor ko. Sumubo ako sa carbonara ko at napapikit ako sa sobrang sarap nito. Ito na yata ang carbonara na pinakamasarap na natikman ko. Mabuti pala talaga na siya ang namili na lugar ko saan kami kakain. Napataas ng tingin ko nang maramdaman ko na parang hindi pa rin siya gumagalaw. At tama nga ako, nakaupo pa rin siya at hindi pa rin nagsisimulang kumain. Anong inaantay mo? At ayaw mo pang kumain? Matagal pa ang Pasko. Saad ko sa kanya. Dumukwang ako at nakita ko si Shotty na may kinakain na palang hotdog. Bumalik ang tingin ko kay Adriel na nakapatong ng isang siko sa ibabaw ng mesa. Alam mo ba kung bakit ko pinapaalis ang kulay pula sa bahay ko? Tanong niya sa akin. Hulaan portion ba ito? Dahil gusto mo magsayang ng pera? Saad ko sa kanya pero umiling siya sa akin. Baka kasi gusto mong mawala ang satanas vibes sa bahay mo. Diyos ko, walang epekto yan kung malasatanas naman na nakatira sa penthouse mo. Ang pula ay parang simbolo ng dugo. Madugo. Anya na ikinatameme ko. Pinalis ko ang kulay pula sa bahay ko dahil ayokong pumunta ka roon at baka maalala mo pang nakaraan mo. Alam ko naman na ayaw mong nakakakita ng dugo. Hindi ako nakakiburoon. Tama siya. Ayoko nga na nakakakita ng dugo pero talaga bang ginawa niya iyon? Akala ko'y nakalimutan na niya pero gumawa pa talaga siya ng paraan para makalimutan ko ang bagay na iyon. Paano ko nga ba mapipigilan na hindi mahulog sa taong inilalayo ako sa trauma ko? Taong alam na alam ang kahinaan ko at iniiwasan niya ito. Tanging saad ko. Gusto kong magpasalamat pero ang hirap para sa akin. Ang hirap. Ngayon lang ako nahirapan na magpasalamat at sobrang nakakapanibago dahil ngayon lang ito. Narinig ko. Paborito mo lang ang pula. Saad ko sa kanya. Tumango siya sa akin habang malawak ang ngiti sa labi niya. Hindi ba siya nawawala ng gana na kausapin ako kahit na palagi akong bugnutin? Pero bakit mo pinapalitan na ibang kulay ang penthouse mo kung paborito mo naman pala ang pula? Bahay mo naman yun. Bahay ko nga. Pero gusto ko na maging komportable ang babaeng gusto ko sa tuwing pupunta siya sa bahay ko.
Ayoko maalala niya ang trauma niya at ayoko may isipin siya na kung ano-ano tapos hindi ko mapapansin. Hindi naman sa iniisip ko na mahina ka pero gusto ko lang na malaman mo na kaya kong palitan ng kahit anong bagay na paborito ko. Basta komportable ka. Cindy. Sir, kapapasok lang ng report na nasa isang bakanteng lote raw itinago ang mga LGBT na dinakip. Kapag nahuli pa tayo, baka hindi na natin sila maabutan. Sambit ng isang pulis kay Adriel na mukhang stress na. Kaninang umaga pa nagkakagulo sa buong presinto nang pumasok ang balita ng pagdakip sa mga taong nagsusulong ng karapatang pantao ng mga LGBT. Kanina ko pa rin napapansin na stress na nga talaga sa Adriel. Alam niyo na ba kung saan bakanteng lote? Tanong ni Adriel. Siguradong malaking sindikato ito dahil kahit ang kabilang team nahihirapang i-track ang location. Saan ni Adriel? Hawak ko lang si Shorty habang nakaupo ako sa sofa at pinapanood ang bawat tao na pumapasok sa opisina niya para mag-report. Nag-aalala ako sa kanya dahil ngayon ko lang siya nakita na ganito kaseryoso sa pagtatrabaho. Nakita ko na siyang magalit sa mga pulis na hindi nagtatrabaho ng maayos. Pero mas grabe ngayon. Hindi siya sumisigaw pero ramdam ko na nauubos na rin siya. Sige po, lalabas na po muna ako. Ipapasok ko agad ang report na bagong darating bago tayo sumugod. Saad na isang pulis at sumaludo ito kay Adriel. Tumalikod ang pulis at naglakad na itong palabas. Napatingin sa aking bigla si Adriel kaya nagkunwari ako na walang paki. Nagugutom ka na ba? Alas-dos na rin. Anya sa akin. Anong gusto mong kainin? Magpapadeliver na lang ako dito. Wag na. Ako na lang bahala, Adriel. Kaya ko naman ang sarili ko. Mukhang busy ka rin sa trabaho mo. Saad ko at napatingin sa ibabaw ng lamesa niya na sobrang dami ng papel. Ang daming report sa kanya pero inaalala niya pa rin ako. Ayos lang yan. Ayoko naman na magutom ka. Unahin mo na lang ang trabaho mo. Kailangan na kailangan ka niyan. Saad ko. Nagkakagulo na nga sa buong presinto dahil sa pagdakip ng mga masasamang tao sa LGBT. Tapos ako pa rin ang nasa isip niya. Salamat sa pag-intindi. Sorry talaga, Cindy. Hindi mo kailangan mag-sorry. Tumayo ako sa sofa at naglakad palapit sa lamesa niya. Mula sa mata papunta sa labi niya. Kitang-kita ko ang pagod niya kahit tanghali pa lang naman. Grabe talaga ang mga tao ngayon. Sana mamatay na ang mga dumakip sa LGBT o kaya naman sana mabuhay sila sa lungkot at mag-isa hanggang sa hilingin na lang nila na sana'y namatay sila. Trabaho mo yan at alam ko naman na mahirap ang kaso niyo ngayon. Pinangarap ko noon na ma-stress siya pero ngayon nababaliw na siya sa trabaho niya. Wala akong magawa. Hindi ko magawan tawanan siya. Ano nga palang gusto mong kainin? Bibilhan na lang kita sa labas. Hindi siya nakasagot at laglag pang ang bigla. Huli na nang mapagtanto ko, sinabi ko. Napakagatlabi ako at napatingin na lang kay Shorty na parang walang mali siya. Teka, wala naman talagang mali siya. Concern ka na talaga sa akin Anya na ikinataas ko ng tingin sa kanya. Magrereklamo pa lang ako na bigla niyang inilahad sa akin ang isang credit card niya. Napatingin ako roon. Yun ang card niya na nakikita kong ginagamit niya sa tuwing kakain kami. Itong ipambayad mo. 110821 ang passcode. Birthday ni Shorty. Anya. Ako naman ngayon ang nagulat sa kanya. Dahan-dahan ko ibinaba si Shorty sa ibabaw ng lamesa niya sa banda kung saan walang masyadong gamit na nakalagay. Sinabi mo sa akin ang passcode mo? Gulat na tanong ko sa kanya at kinuha ang card mula sa kamay niya. Oo, may masama ba? Tanong niya na parang wala lang. Hindi ba siya natatakot na baka gastusin ko ng gastusin ang credit card niya? O kaya naman ay kunin ko ang pera? Malamang nasa bilyon ang laman ng pera niya sa maliit na credit card na ito. Bilhin mo kung anong gusto mong bilhin. Kainin mo ang gusto mong kainin. Kumuha ka ng pera hanggat gusto mo. Anya at napatingin ulit siya sa mga papel na nasa harapan niya at nagbasa na. Hindi ako nakakibo at laglang pa nga talaga sa sinabi niya sa akin. Ano ako? Stripper sa club na binibigyan ng credit card ng sugar daddy? Pero sa lahat ng sugar daddy, siya ang kakaiba. Walang involved na sex o kahit na ano. Hindi ka ba natatakot na baka nga kunin ko ang pera mo dito at walang itira? Tanong ko kay Adriel. Ibinulsa ko ang credit card niya na parang kayang bilhin ng pagkatao ko. Pulis siya pero ang yaman niya. May penthouse siyang napakalaki at nasa tuktok pa ito ng pinakamahal na condominium sa Manila. Ano ba pinapasweldo sa kanilang mga pulis? Gold bars? Kung gold bars lang, aba sana pala nagpulis na lang ako. Bakit naman ako matatakot? Pera lang naman ang mawawala at marami ako niyan. Mas okay na ang pera ko mawala kaysa naman ikaw.
Anya habang nakatingin pa rin sa mga papel. Nagiging plastic na talaga siya. Pansin ko na palagi na lang na ako ang pinipili niya. Halatang nagpapasikat sa akin. Ang corny mo. Alis na nga ako. Sandali. Tumaas ang ulo niya at agad na nagsalubong ang tingin namin. Ano na naman ba yun? Tanong ko sa kanya at napabuga ng malalim. Tumayo siya mula sa office chair niya at naglakad papunta sa akin. Napatingala agad ako sa kanya dahil sa tangkad niya. Bilisan mo ha? Anya. Bilisan ko? Bakit naman? Salubong ang kilay na tanong ko sa kanya. May iutos ka ba sa akin? Baka gusto niyang ipaalala ko sa kanya na nani ako ng aso niya at hindi katulong niya. Ayokong matagal kang nawawala sa paningin ko. Pasasamahin ko rin isang tauhan kong pulis sa'yo para alam ko ligtas ka. Baka naman, pasasamahin mo ang tauhan mong pulis sa akin para alam mo kung saan ako pupunta dahil dala-dala ko ang credit card mo. Nakangiting saad ko sa kanya. Napatingin ako kay Shotty dahil baka bigla na lang itong tumalon mula sa lamesa. Minsan bigla-bigla pa namang nagiging malikot ang aso na ito, lalo na kapag wala na sa kanya ang pansin ko. Bakit ko naman gagawin yun eh? Wala nga akong pake kahit maubos mo pa ang laman niya. Wala pa nga yan sa kalahati ng pera ko. Kumbaga, bariya lang yan. Pagyayabang niya sa akin at tumaas pa ang sulok ng labi niya. Mayaman nga naman, hindi naman makakaapekto sa kanya kung kukunin ko na ang credit card niya na ito. Saan ba nagagaling ang pera mo? Nagbebenta ka ba ng shabu? Salubong ang kilay na tanong ko sa kanya pero malakas siyang napatawa. Hindi ko inalis ang masamang tingin ko sa kanya dahil malakas ang paniniwala ko na baka nagbebenta nga siya. Yung mga shabu na nakukuha nila sa mga hinuhuli nila ay binebenta ulit nila sa iba kaya siguro mapera siya. Stress na stress ako kanina pero dahil sa'yo, okay na ako. Natatawang saad niya. Dahan-dahan na nawala ang pagsasalubong ng kilay ko nang mapagtanto ko ang sinabi niya. Tama siya. Bigla na lang nawala ang pagiging stress sa mukha niya. Kanina hindi siya makatawa ng ganyan pero ngayon mukha siyang engganyong-engganyo. May investment ako sa mga kumpanya ng kaibigan ko. Huwag mo isipin na nagbebenta ako ng shabu. Anya, hindi ko gagawin yun. Napatango na lamang ako habang nakatingin pa rin sa labi niya na nakataas ang magkabilang sulok and at least napangiti ko siya ngayon. Yun naman ang mahalaga. Sige, alis na ako. Huwag mo na rin ako pasamahan sa pulis mong kasamahan. Hindi ako sanay. Sad ko sa kanya. Siya lang naman nag-iisang pulis na kinasanayan ko at baka rin mamaya bigla na lang ako makapagsalita ng kung ano. Sige, pero tawagan mo ako kung may mangyari man ha? Anya sa akin at dahan-dahan ay nawakan ang tuktok ng ulo ko. Napatingin ako sa braso niya at para akong maduduling tapos ang bilis-bilis pa ng kabog ng dibdib ko. Oo, utal na sagot ko sa kanya. Alis na ako. Inalis niya ang kamay niya sa ibabaw ng ulo ko at hindi pa rin mawala-wala ang ngiti niya sa akin. Hindi na isang ngiti na pagod at stress dahil ang ngiti niya ay yung talagang masaya na siya. Huwag mong kalimutan na bumalik ha, yung pagkain ko. Anya at kumindat pa sa akin. Napairap na lamang ako sa kanya at kinuha ko si Shotty mula sa ibabaw ng lamesa. Kaya ko naman si Shotty kahit kaming dalawa lang ang kakain sa labas. Hindi naman pahirap si Shotty pagdating sa pag-aalaga. Tumalikod na ako sa kanya kahit na masuyo pa rin akong pinagmamasta ng mata niya. Naglakad ako papunta sa pinto at lumabas mula doon pero muli akong lumingon kay Adriel. Nakangiti pa rin ang labi niya sa akin na parang ayos lang ang lahat at walang problema. Sige na, umalis ka na. Natatawang saad niya. Baka mamaya niya iwanan ko pang trabaho ko rito at samahan ka. Napailing na lang ako sa kanya at tuluyan ang tumalikod sa kanya. Naglakad na ako palabas sa presinto nilang napakaingay. Maingay na mga tao rito pero mas lalo silang naging maingay sa kakahanap sa lugar kung nasaan nga ba ang LGBT na dinakip. Ayos lang kaya na magustuhan ko nga ang amo mo, Shorty. Mainang saad ko sa aso ko. Tumahol naman ito na para bang sumasang-ayon sa sinabi ko. Patay na. Hindi ito pwede. Okay nga sa'yo pero hindi naman sa akin. Ang hirap tanggapin na magugustuhan kong pulis na katulad niya. Saad ko. Bukod kay Adriel, si Shotty lang naman ang madalas ko makausap. Pakiramdam ko naiintindihan niya lahat ng problema ko. Ang mga sinasabi ko kahit na hindi kami parehas na tao. Ang bait ng amo mo, Shotty. Pag-amin ko. Pagkatapos ng ilang araw kong pagde-deny sa sarili ko. Akala ko maloko siya. Masamang pulis at siraulo pero mali pala ako ng akala. Siguro totoo na maloko siya pero asmamang pulis, sobrang hindi.
Ang bagay na ilang ulit kong dinadenay sa sarili ko ay naamin ko na ngayon kay Shorty. Mabuti na lang talaga at hindi ako kayang plastikin ng aso dahil hindi naman sila nakakapagsalita at nagkukwento. Cindy! Napahinto ako sa gitna ng arawan nang may tumawag sa pangalan ko. Napalingon agad ako at nakita ko si Adriel na humahangos patakbo papunta sa akin. Ang lakas talaga ng tama niya. Mukhang may sasabihin siya sa akin na hindi niya pa nasabi kanina. Loko-loko. Nasayang tuloy ang oras niya. Ano na naman yun? Di mo pa sinabi sa akin kanina sa loob? Tanong ko sa kanya. Aalis ako. Nalaman ko na kung saan lugar dinala mga dinakip at pupunta kami roon ngayon. Teka, sasama kami. Di ba dapat kasama mo ako kahit saan ka pumunta? Tanong ko sa kanya. Nawalang bigla ang gutom ko dahil sa isang iglap lang. Hindi na, Cindy. Sinabi ko sa iyo to para maiwan ka na lang at huwag mo na akong bilhan ng pagkain. Hawakan mo na lang din muna ang card ko. Anya sa akin. Napatingin ako sa likod niya kung nasaan ang mga pulis na nagmamadaling magkanya-kanyang sakay ng mga police car. Ha? Bakit? Ano nangyayari? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Palagi niya nga akong sinasabi kahit saan siya magpunta. Dapat buntot ako sa kanya kaya bakit ayaw niya akong pasamahing bigla? Madugo ang lugar na iyon, panigurado. Ayoko makakita ka ng dugo at maalala na naman ang trauma mo. Kaya dito ka na lang, okay? Nakangiting saad sa akin ni Adriel. Ako na naman ang iniintindi niya. Hindi ko na nagagawa ang trabaho ko na maayos dahil sa palagi niyang pag-alala sa akin. Nakalagay sa kontrata na dapat nakasunod lang ako kahit saan man siya pumunta. Kahit sa aksidente pa, pero ngayon hindi na. Siya na mismo ang lumalabag ng kontrata namin sa isa't isa na siya mismo ang gumawa. Mag-iingat ka, Adriel. Mahinang sambit ko. Mag-iingat ako, Cindy. Babalik pa ako sa iyo, syempre. Hindi pa kita napapasagot eh. Kanina pa ako hindi mapakali sa isang tabi. Maupo ako sa sofa tapos lilipat sa silya ni Adriel. Ganun lang ang ginawa ko sa 5 oras na nakalipas. Tagal naman yata niya. Nagtatakang tanong ko at napatingin pa sa nakabukas na pinto ng opisina ni Adriel. Kanina ko pa siya iniintay na bumalik pero wala pa din siya. Mukhang nahirapan siya sa trabaho niya pero hindi na dapat ako nag-aalala pa. Wala dapat akong paki sa kanya. Napatakol si Shorty na nasa ibabaw ng lamesa kaya napatingin ako sa kanya. Ano yun? Tanong ko sa aso ko pero malamang hindi siya sumagot. Mas lalo akong kinakabahan. Ugali ko pa naman na mag-isip ng kung ano-ano kaya heto ko ngayon at nag-iisip ng kung ano-anong bagay ngayon. Back up! Kailangan pa raw ng backup! Sigaw ng pulis mula sa labas ng opisina. Napatayo agad ako sa upuan ni Adriel at hindi kinalimutan na kunin si Shorty. Bitbit ko ang aso papunta sa labas at nakita ko ang sandamakmak na pulis na nagmamadali. Anong nangyayari? Tanong ko sa isang pulis at agad siyang napatingin sa akin. Nakapasok na sa kuta sila, Chip. Pero nahihirapan sila sa dami ng kalaban. Nagmamadaling sagot nito sa akin habang nag-aayos ng baril. Mabilis ang kamay niya at pati ako'y kinakabahan dahil sa naririnig kong mga yapak na mabilis sa pagtakbo. Si Adriel, ano nangyari sa kanya? Tanong ko sa pulis na ito nang kalmado lang ako. Oo, hindi ako nag-aalala at wala akong pake kay Adriel. Ano man mangyari sa kanya roon, labas na ako. Hindi dapat ako nakikialam sa trabaho ng pulis. Siya lang ang boss na nagpapasweldo sa akin pero wala akong karapatan na mag-alala. May daplis na si Chip sa tagiliran niya kaya Daplis? May daplis na siya? Sigaw ko at napaatras nang mapagtanto ko na bigla nila ako napasigaw. Langya. Kasi sabi ko lang sa sarili ko na hindi ako mag-aalala kasi hindi dapat. Hindi pwede ito. Aalis na kami. Dito sa akin na tumalikod na pero bigla naman ako napasigaw na wala sa oras. Sasama ako! Huminto ito sa paglalakad at napaharap sa akin. Humakbang akong palapit sa kanya nang walang katakot-takot sa kung ano man na maaaring makita ko roon. Hindi pwede. Bawal ka doon at baka magalit pa sa amin si Chip Valdez. Sabi niya bawal ka raw pumunta roon lalo na't madugo. Anya, baka hindi kayanin ang sakmura mong makikita mo. Sunod-sunod ako napalunok ng sarili kong laway. Ito na yon at hindi na ako aatras pa. Nandito na ako. Gusto ko rin makita ang lagay ni Adriel. Hindi ko rin naman na kayang pigilan ang sarili ko na mag-alala pa kaya kakampihan ko na lang. Ngayon lang naman, susundin ko lang muna ang sarili ko at hindi ko pangungunahan. Kakayanin ko. Isama mo na ako. Pamimilit ko sa kanya. Napailing siya sa akin at napatingin sa labas ng presinto kung saan nagsisisakaya na ang mga pulis sa kotse nila para sumunod kila Adriel. Hindi talaga pwede. Magagalit sa akin si Chief kapag nakita kanya roon.
Binalaan niyo pa naman kami kanina na hindi ka pwedeng sumama. Isasama mo ako? O isasama mo ako? Kung sinasama mo na sana ako ngayon, edi sana nasa kotse na tayo at nagmamaneho na papunta sa kinaroroonan nila Adriel. Pagmamanipula ko sa utak ng pulis na ito, napalunok siya sa akin at bigla nila akong tinalikuran. Nakasunod naman ako agad sa kanya. Sasama ko kahit na ayaw niya pa. Gusto ko lang namang malaman kung buhay pa nga bang amo ni Shorty. Hindi naman ako apektado kung mawala man ang amo ni Shorty. Ang mahalaga sa akin ay mapupunta ang aso niya sa akin at ang credit card naman niya ay nasa akin na lang din. O diba? Ako pa ang swerte. Kapag talaga dapat ay ako ni Chief. Kinakabahang saad ng pulis na ito na sa tingin ko'y San Pedro ang apelido dahil sa pangalan sa uniforme niya. Akong bahala sa'yo, San Pedro. Sambit ko. Pagkalabas namin ng presinto, agad kaming dumiretso sa nag-iisang police car. Sumakay ako sa unahan at siya naman sa driver's seat. Kinabit ko ang seatbelt ko at agad niyang pinaharurot ng sobrang bilis ang kotse kasabay ng maingay na wangwang. Dapat kasi hindi ka na sumama. Wala namang mangyayari kay Chief at sanay na yun sa bala ng baril. Hindi mo kailangan mag-alala sa Chief namin. Saad na San Pedro. Sinuklay ko ang daliri sa buhok na Shorty para pakalmahin ang sarili ko. Hindi naman ako nag-aalala. Gusto ko lang talaga siya makita kung mamamatay na ba ang Chief ninyo. Saad ko. Girlfriend ka ni Chief Valdez pero hindi ka nag-aalala? Anya. Diyos ko, bakit ba kasi tingin ng lahat na boyfriend ko ang Chief nila na sobrang corny naman sa buhay? Ang Chief nila, bigla-bigla na lang bumabanat sa akin na parang ewan. Wala kaming relasyon ni Adriel at mas lalong hindi kami magkakaroon ng relasyon. Kadiri. Hindi ko magugustuhan yun. Saad ko na parang sumusumpa pa. Magustuhan ko na ang pinakapangit sa mundo pero hindi ang katulad ni Adriel. Hindi isang pulis sa magpapatibok ng puso ko. Hindi mo magugustuhan pero halata naman kanina nag-aalala ka sa Chief namin. Nasabihin ko na dadaplisan siya. Ani, San Pedro. Sigurista pa lang talaga lahat ng mga pulis. Hindi ko alam yun ah. Ganun pala talaga sila. Pinipilit ang kung anong gusto nila. Alam mo, bagal sa yung apelido mo. Sarcastic kong saad. San Pedro ang apelido mo. Bakit hindi mo papalitan sa San Pedro sa langit? Kaya lang, baka hindi ka payagan kasi sigurista ka. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang lalaki niyang mga mata sa sinabi ko habang palipat-lipat ang tingin niya. Akala ko tahimik ka lang dahil kapag lumalabas at pumapasok ka sa opisina ni Chief, parang hindi ka makabasag pinggan. Hindi ko alam na may ganyang side ka pala. Gulat na sambit niya pa sa akin. Napairap na lamang ako sa kanya. Mabuti na lang at may kausap na ako ngayon kaya kahit paano hindi ko naiisip si Adriel. Paano nakakatagal sa'yo si Chief kung ganyan ka pala? Tapos mukhang gustong gusto ka pa ni Chief. Nag-iba na nga yatang ihip ng hangin tulad ng tipo sa babae ni Chief. Ani pa ng San Pedro na ito na mas mukhang Judas pa nga yata. Kung alam niya lang kung gaano ko kagusto ng Chief na tinatawag niya, baka hindi na siya makapagmaneho ng maayos. Ang Chief Adriel Valdez lang naman kasi na tinatawag niya ay ang pulis na handa akong piliin kahit sa anumang bagay pa man. Eh ikaw, bakit ang tagal mong magmaneho? Ang layo-layo ng mga kasabayan natin oh. Apuradang saad ko. Lahat talaga ng pulis pinapainit ang ulo ko. Wala na bang pulis na palalamigin naman ang ulo ko? Ha? Puro na lang pasakit eh. Nagmumukha tuloy akong may regla araw-araw. Ito na nga oh. Bakit kasi ayaw mo pang aminin na nag-aalala ka talaga sa Chief namin? Halata naman kasi. Anito sa akin. Napatingin ako kay San Pedro. Lalaki siya at matikas na lalaki pero ibang-iba siyang kumilos. Napatingin ako sa kamay niya na nakahawak sa manibela at tama nga ako. Hindi siya straight na lalaki. Aaminin ko ang totoo. Kung aaminin mo sa akin na hindi ka nga lalaki. Mahinahon na saad ko sa kanya. Bigla siyang napaayos ng upo sa driver's seat. Bigla na lang dumiretso ang likod niya na kanina ay parang makukuba na. Ano sinasabi mo? Ayan, mabuti naman at nalilihis ko ng usapan. Ayoko kasing pinag-uusapan ng tungkol sa amin ni Adriel. Sa totoo nga lang, ayoko nga na may ibang taong nakakaalam na gusto niya ako. So, bakit ka nagpulis kung mukhang malambot ka naman? Masinsin na tanong ko sa kanya. Huwag ka mag-alala dahil hindi naman ako basher ng mga LGBT. Sino ba kasi mga taong galit sa LGBT? Yung mga tao lang naman na sira ang pag-iisip yun. Mga taong nagsisimba pero mapanghusga naman pala talaga sa likod ng Diyos. Ipokrito. Ito ang gusto ng tatay ko. Sagot niya sa akin. Bakit mo naman sinunod? Tanong ko sa kanya. Mabuti talaga at magaling ako magmanipula ng usapan.
Nalihis ko agad bago pa man siya magtuloy-tuloy sa pamimilit sa akin. Kasi tatay ko siya. Siya ang padre de pamilya at dapat sundin. Sagot niya. Napaisip akong bigla. Paano kung nandito si Papa ngayon? Pipilitin niya rin kaya ako sa bagay na hindi ko gusto? Malamang hindi. Ikaw, balik tayo sa'yo. Bago ko pa man din makalimutan. Anya at napabura na lang ako ng sunod-sunod sa isipan ko. Aminin mo na kasi na gusto mo nga ang chip namin. Huwag ka nang pa-choosy. Hitik nito. Hindi ko naman talaga gusto ang chip niya. Bakit ba pinipilit niya pa ako? Sa tingin niya sa pagpilit niya sa akin ang ganyan-ganyan ay magugustuhan ko na agad sa Adriel? Siyempre hindi. Di naman kasi ako katulad ng mga artista dyan na kapag ship na maraming tao ay magiging magjowa na. Ew.